Back sa ating panibagong episode dito sa may react pa natin. Episode 15 or 16. Pinada. Saan siya? Nakakalimutan ko. Oh! One! Ayan, no? So, ano nga ba yung pwede kong i-share sa inyo ngayon? Ano nga ba yung pwede kong i-share? Ito yon. So, titingnan natin to. Ayan, kompleto na yung poste natin. Oh. So, sa camera siguro hindi natin makikita, pero dito kasi tuwid na tuwid. Mula doon sa may pinakadulo, 1, 2, 3, 4 na poste. Ganun din dito. Para sa akin kasi tinitingnan ko kung tama ba yung tayo o hindi. So, paano natin malalaman? Based lamang kung makikita mo ba o hindi. Siyempre, titingnan natin gamit yung mata natin. Pero, paano ka makakasiguro na tama yung tayo niyan? Alam niyo po yung aim kasi namin dito ay wala nang palipalitada pa. Wala nang palipalitada yan. So, ibig sabihin, minimit namin yung ganda ng column namin na hindi na kailangan palitadahan pa. So, ang mangyayari dyan, yung ating mga CHB ay nakausli or nakapasok ng halos na sa 2 cm I mean, no? 2 cm para yun ang magiging plastering natin. So, i-share ko sa inyo yan kung paano yung joint naman dito sa CHB at saka dito sa column. Kasi yung column natin, diretso na ho ito sa masilya at saka pintura. So, yun na po yung susunod na gagawin namin dyan kung sakali po. So, ibig sabihin, ang papalitadahan na lang namin ay yung hollow blocks o yung CHB natin. So, yung paraan na yan, mga kamusta, mamimit natin at ma-achieve natin na tama yung tayo ng poste natin at pinong-pino yung mga column natin at maganda yung finish ng mga column natin na kahit hindi mo na kailangang palitadahan ay ayos pa rin. So, paano natin yun mamimit? So, dito nagpoporma kami. Hindi siya yung maporma, ang porma yun. No? Ang ibig sabihin nun ay pinopormahan namin yung mga column na kung saan yan ay bubuhusan namin. So, dito pala mga kamasta, dito yung magiging guide mo kung tama nga ba yung tayo ng mga columns natin gaya nito. Tingnan nyo yung nandun sa kabila, parehas na parehas. Kahit yung pinakagilid nito, parehas din ng parehas. So, ibig sabihin, kung ano yung tayo nito, ganun din yung tayo nun. So, ibig sabihin, naka-level talaga. So, ano nga ba yung paraan namin? Mula dito sa may pagpoporma namin, meron kaming ginagawa na isa. Kung saan, may guide kami using tanse. Yan, may tanse yan hanggang doon. So, ibig sabihin, itong tama na ito, nakatansi na ho yan. May guide na ho kami dito sa may ginawa naming guide dito sa baba at saka dito sa taas. So, nagma-maximum kami, okay, nagmi-minimum kami ng halos na sa 150 yung guide natin sa baba at saka guide natin sa taas para to make sure na tama o hindi magbabaluktot o hindi tutumba yung ating mga forma. So, eto may mga ipit pa ho kami niyan para sigurado na magiging okay yan. So, ngayon, eto, paano natin malalaman kung nakatayo yung forma natin na kung saan pag binaklas mo yan ay magiging ganito yung outcome ng mga columns natin. So, using hulog, eto, hindi mo siya iuhulog na gano'n, ha. Iuhulog natin yan base dito so may part na to. Ayan, ihulog mo nga bro. Yes sir. Yan. Ayan si Jess, ang pinaka-pogi dito sa grupo. Wow. Ayan, matagal na daw. Matagal nang hindi namin alam, ngayon lang. So sa ngayon, ang magiging guide kasi natin, etong part na to at saka yung pinaka baba. So yan yung magiging hulog niya na kung saan, kung tama ba yung tayo ng poste natin. So mula dito, yan, hawakan natin. Malikot yan malikot. Okay. So alam ko marami magsasabi bakit hindi ka gagamit ng laser leveler. Eh, gamitin mo yung laser leveler pagka matanghali. Tingnan natin kung ano mangyayari. So base dito mga kamasa, dapat yan nakahulog doon, no? So yun po yung mga mangyayari dyan. Ito, may mga konting adjustment pa kami para diretso ho yan. So dito pa lang sa paglalagay na ito, itong mga guide, itong mga frame nung pamorma natin ay magiging okay na. So kasi pare-parehas ang sukat nito. So dapat yan, make sure na pare-parehas yung sukat ng mga
mga bakal natin, lahat ng mga pamorma natin, pare-pares yung sukat para kahit na itong magiging guide natin na to, ayun na yung magiging hulog niyan. So doon pa lang magiging okay na po yan. Kasi kapag ka gumamit ka sana dito ng ibang sukat ng mga tubo na yan, wala na. So mawawala na yung taas niya, yung tayo niya, ibig ko sabihin, no? And then ganun din naman itong mga ginagamit nating pamorma na kung saan 18mm at saka 15mm, no? So yun po yung mga ginagawa namin usually. So dapat yan, yun pa lang, dun sa may forma pa lang mga kamusta, ayos na po yan. So napakalaking bagay po na tama yung mga materials na ginagamit natin para hindi pa ulit-ulit yung trabaho. Kasi sa atin, kagaya nito, ito pinormahan natin 1, 2, 3, 4, 5 kahapon. So nabuhusan yan, ngayon naman 5 na naman, 1, 2, 3, 4, 5. So mamaya mabubuhusan na ho yan at ganito rin ang magiging outcome niya. So yan ang kagandahan niya. Halos lahat ng mga poste natin maganda yung tindig niya. Kasi ang aim talaga namin dito ay no more palitada, sabi nga. So diretso na ho yan na masilya at saka pintura. So ma-achieve natin yan basta maganda yung pamorma at saka maganda yung mga pamamaraan natin. Kaya syempre kudos kay Foreman yan. Siya yung nag-aayos ng lahat yan. Kaya nga ang ginagawa namin talagang etong mga runway namin na to, lahat ng mga runway namin na yan ay naka-guide po yan. May mga guide kaming sinusunod. So lahat yan, may mga gitli lahat yan. So para kahit titingnan mo dito yung poste na yan, makikita mo yung nasa kabila, ganun din yung tayo niya, ganun din yung tindig niya. So ganun din yan, halos lahat. Kaya nga yung straight na yan hanggang doon, straight talaga. Okay? So yan yung aim namin. No more palitada pa dito sa may mga poste natin at sigurado ka na nakatindig ng tama at saka maganda yung outcome niya. Okay? So tamang mixture din ng volume ng buhangin, tubig at saka yung ating bato, yung graba, I mean, no? So yun po yung mga ina-achieve namin dito para sabi nga ng isang follower natin, napakakinis daw ng mga columns namin. Opo, napakakinis po niyan at napakatibay po niyan. So yan po yung ina-achieve ng tropa. So bawat mga columns natin dito, ayan, inaabangan na rin ho namin ng mga dowels. May horizontal dowels tayo para sa may columns natin. Pagka sa beam naman ay vertical dowels naman siya. Okay? So chine-check din namin concrete covering kung tama ba yung tayo ng mga bakal natin na yan. So dapat yan continuous pa rin ho yan, hindi siya namamaluktot, hindi siya napipilipit para yung lakas ng mga columns natin siguradong nandun pa rin. Okay? So yan yung na-achieve natin ngayon mga kamusta, no? At yun, makikita nyo na yung outcome ng proyekto natin na to. Ayan, hindi masidain na eh. Tinola! Oh, ito pa yung nag-yelo mga perme. Nataba boss? Nataba? Wow, manganin. Okay.